po ng encouragement. So ngayong gabi ay tinatawagan na po natin ang ating tagapangaral from Solana, Cagayan, Elder Rene Ramos. Elder? Okay, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Salamat sa Diyos sa bawat mga narito. Sama po natin sa ating pananalanginan. Ay welcome po muli mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay nasa aklat po yan ng Amos. Yan po ay nasa Old Testament. Amos chapter 7 verse 4 hanggang po sa verse 7 hanggang sa verse 8. Amos chapter 7 verse 4 to 8. Amos chapter 7 verse 4 to 8. Ganito po yung kanyang sinasabi, kapatid. Thus hath the Lord God showed unto me, and behold, the Lord God called to be content by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part. Then said I, O Lord God, cease, I beseech thee, by whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this. This also shall not be, said the Lord God. Thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Gusto po natin makita yung verse 8, babasahin ko po muli sa wikang Tagalog. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang pabatong tingga. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, narito, ako'y maglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel, hindi na ako magdadaan pa sa kanila. At gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid. Sabi ng Biblia, a plumb line in the midst of my people. A plumb line in the midst of my people. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, ngayong gabi, kami po ay narito upang magpasalamat, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Dalayan ko, Panginoon, ang iyong mga salita na siyang may pangaral, na pagpalain mo nawa ito, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming kaisipan. Nawa ito po ay magbigay muli ng bunga sa amin upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay maging maligaya po kami, Panginoong Diyos, sa aming paglilingkod. Dalayan po namin ang gabing ito na pagpalain niyo po kami sa iyong mga salita. Aliwin mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na buhay, at nawa dakilang Diyos, kayo lamang po ang siyang may taas. Aming itinataas sa iyo, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, at ikaw lamang ang siyang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. At dito makita po natin, mga batid, a plumb line in the midst of my people. Ang plumb line ay ginagamit po ito sa construction. Ito yung tinatawag po nating patitis, o yung term na ginamit ng verse 8 ay pabatong tingga. Ito po ay inihuhulog upang malaman kung ang poste ay nasa hulog ba o nasa tamang linya bago po ito ilalagay ng maayos.
Kaya ngayong gabi mga kapatid ay siyasatin po natin yung ating sarili sa pamamagitan ng plumb line, sa pamamagitan ng plumb line ng salita ng Diyos. At ito po yung katanungan ngayong gabi mga kapatid, are you still aligned with God? Are you still aligned with God? Si Amos ay hindi po siya propeta. He is just a shepherd, sabi po ng Biblia. Siya po ay farmer from the Judean village of Tekoa, about 5 miles south of Bethlehem. At kung tignan po natin ang Amos chapter 1 verse 1, nandun po yung kanyang katawagan, ang mga salita ni Amos na nasa gitna ng pastor sa Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga kaarawan ni Uzziah na hari sa Juda at ng kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel na 2 taon bago lumindol. At dito makikita po natin sa kanyang panahon ni Amos ay nahati po ang Palestine ng tinatawag po nating Northern Kingdom, which is Israel. Ang capital city ng Israel ay Samaria in the Northern Kingdom, and that is the time of Jeroboam, son of Joas, king of Israel. At yung southern part naman mga kapatid ay Judah, which is the capital city of Jerusalem. At ang naghahari naman po noon sa kapanahonan na yan ay walang iba kundi si King Uzziah. At dito mga kapatid, makikita po natin na si Amos ay tinawag po siya ng Panginoon sapagkat meron po siyang mahalagang bagay na ipaparating sa probinsya ng Israel upang sila po ay mabigyan ng babala. At dito makikita po natin mga kapatid, yung kanyang mensahe ay patungkol po ito sa destruction o yung pagkasira at pagkabihag ng lugar po ng Israel as a nation because of her sins are largely unpopular and unheeded. Sa madaling salita mga kapatid ay makikita natin yung buhay ni Amos sa Amos chapter 7 verse 14. He was just an ordinary man. Hindi po siya na-train as a prophet of the nation, pero hinirang po siya ng Diyos para mangaral. Doon sa verse 14, makikita natin dito, and then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet. Hindi ako propeta, neither was I a prophet's son o anak man ng propeta, but I was an herdman, kundi ako'y pastor at manggagawa sa puno ng sikomoro. Neither I a prophet's son, but I was a herdman and gather of sycamore fruit. Yan po yung kanyang trabaho mga kapatid. Nagpapastol ng mga tupa at siya po ay manggagawa sa puno ng sikomoro. At dito makikita po natin kung paano in-address yung problema kay Amos o sa bayan ng Israel at ibinigay kay Amos doon sa Amos chapter 2 verse 4. Ganito po yung kanilang mga problema mga kapatid. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah. Tignan niyo po yan. And for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord. They despise the law of the Lord. Ibig sabihin,
They are not aligned to the law of the Lord. They despise, they have rejected the law of the Lord and have not kept His commandments, and their lies caused them to err after the which their fathers have walked. At makikita po natin yung bayan po ng Israel at yung lugar po ng Juda ay yung panahon na yan ay napakayaman. Halos wala na ho silang kailangan. Kahit hindi na ho sila pwedeng manalangin sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero yung kanilang yung prosperity na nagaganap sa kanila, yung kanilang pagyaman, mga kapatid, sa mga material na bagay ay naging dahilan na nireject po nilang salita ng Diyos. This is the reason they became an idolater. They fell to pagan worship. They are greed. They are corrupted leadership and oppression of the poor. Kaya nagalit ang Diyos, mga kapatid. Kaya doon sa verse 7 and 8, Amos chapter 7 and 8, sabi ng Biblia, "And the Lord said unto me, What seest thou? I said, a plumb line." Kaya mga kapatid ay, nung sila po ay nahulog po sa pagan worship, sila po ay naging greed, nagiging sakit. They have a corrupted leadership and oppression of the poor. Mga kapatid ay ginamit ng Panginoon, pinakita ng Panginoon kay Amos yung plumb line o yung patitis para gamitin yung bagay na po yun kung naka-align pa ba sila sa salita ng Diyos. Ganon din sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid. At ito po yung katanungan sa atin, are you still aligned with God? Tayo pa ba ay naka-align sa Panginoon? Yung pagkakilala natin baga sa Diyos ay naka-align pa rin ba, mga kapatid? O nasa paglilingkod na po tayo ng Diyos-Diyosan na hindi po natin alam? Yun po yung nakakalungkot sa buhay po natin, na kung tayo ay tayo ay pinagpala ng Panginoon ay parang wala na hong silbi sa atin yung ating paglilingkod. Wala na hong value dahil para bagang sinasabi po natin, hindi na po natin kailangan po ang Diyos. Doon po sa Acts chapter 17 verse 29. At ganito po yung kanyang sinabi, "For as much then as we are the offsprings of God." Tandaan po natin, tayo po ay offspring ng Panginoon. Tayo ay lahi ng Diyos. Hindi ho tayo lahi ng mga demonyo, mga kapatid, kundi lahi ng Panginoon. We ought not to think that the Godhead is like unto gold. Yamang hindi marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabinasnan at katalinuhan ng tao. Dapat yung ating pagkakilala sa Panginoon ay naka-align sa Diyos. Hindi ito katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabinasnan at katalinuhan ng tao, dinamitan at sinamba. Mga kapatid. Number 2 na makikita po natin, Romans chapter 1 verse 20. Yung pagkakilala natin sa Panginoon. Ito po yung pagkakilala natin sa Diyos na buhay. Hindi po siya kagaya ng ginto o pilak. Number 2, Romans 1:20. "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Makita po natin yung bagay na hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Ito po yung creation, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. So ipinakita ng Diyos yung kanyang pagiging makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng mga creation na ito, mga kapatid.
Kaya upang ang mga tao ay wala silang madahilan. Colossians chapter 2 verse 9. Yung ating pagkakilala sa Diyos ay dapat po mai-align po rito, mga kapatid. Dapat yung Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos mismo ng Biblia. Yung Diyos mismo ng salita ng Diyos. The living word in the written word. Colossians 2:9. For in Christ, for in Him, dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Sapagkat sa Kaniya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang Panginoon sa Kristo yan sa kakayagan ayon sa laman. Next, 1 Timothy 3:16, and without controversy. At walang pagtatalo-talo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid, He is sovereign in all things. God is sovereign in all things. God is superior in all things. And God is supreme in all things. Are you aligned with God? Or are you still aligned with God? Yung buhay pa rin ba natin naka-align na? Naka-align pa rin sa Panginoon? Yung bayan ng Israel, kung ating titignan, noong panahon na ito, nung si Amos, si Prophet Amos, ay binanggit niya sa sa Amos chapter 2, verse 4 to 6. Amos chapter 2, verse 4 to 6. Sabi po ng Biblia, thus saith the Lord, ganito ang sabi ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito po yung authority natin bilang isang mangangaral. This is our final authority. Thus saith the Lord. Ito ang sinasabi ng Panginoon. For 3 transgressions of Judah, dahil sa 3 pagsalangsang ng Judah, o dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon. Because they have despised the law of the Lord. Yan po yung kanilang pagkakasala. Unang pagkakasala, mga kapatid. Kaya, ngayong umaga, ngayong gabi, are you still aligned to the Word of God? Because Judah, they despise the law of the Lord. Wala nang halaga po sa kanila yung kautusan ng Panginoon, mga kapatid. Ngayong umaga, ngayong gabi, meron pa ba kayang halaga sa atin yung kautusan ng Panginoon? O are we still aligned to the Word of God? Kung ating titignan, alam ni Judah, alam ni Amos nung panahon na yan, mga kapatid, kung ating makita, they despise the purity of the Word of God. Kanilang nireject po na yung purity ng salita ng Diyos sapagkat sumamba na po sila sa Diyos-Diyosan. Iniwan po nila ang Diyos na buhay. Iniwan na po nila ang salita ng Diyos. Iniwan po nila ang tinakwil nila ang kautusan ng Panginoon. At sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Doon sa Psalms chapter 12 verse 6 and 7, the words of the Lord are pure words, as silver in a furnace, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Alam po mga kapatid, ng bayan ng Judah, ng probinsya ng Judah, yung purity ng salita ng Diyos. But they have rejected the purity of the Word of God. Ang tingin po nila sa salita ng Diyos ay hindi na po ito makapitong dalisay. Pero naniniwala po tayo, those who are aligned
to the Word of God, we believe the purity of the Word of God. Sabi ng verse 7, Psalms chapter 12, verse 7, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever and ever. Nawa mga batid ay makita po natin yung value ng salita ng Diyos. Kaya dapat araw-araw po sa buhay po natin nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ina-align po natin yung sarili po natin sa salita ng Diyos. We need to stay connected to the Word of God. Sana hindi po natin ma-despise yung purity of the Word of God. We use the King James Version as the nearest translation to the original Greek and Hebrew. Hindi ho tayo gumagamit ng ibang version, mapatid. We stand to the King James Bible 16:11 version of the Word of God. Kaya sabi ni Joshua sa Joshua chapter 1, verse 8 and 9, This book of the law shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong paghihinakawain ng iyong lagat, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya yan po mga kapatid, yung ating makita ngayong gabi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Are you still aligned to the Word of God? They despise the purity of the Word of God. Number 2, they despise the profitability of the Word of God. Alam niyo ang salita ng Diyos, sabi ng Amos chapter 2 verse 4, they despise the law of the Lord. Alam niyo sa mga mananampalataya sa panahon ni Kristo na tinatawag na Kristiyano, sa panahon ngayon ay isa ito po sa mga nakakalungkot sa mga lingkod ng Diyos na they are despising the law of the Lord. They are despising the Word of God. Hindi na profitable sa kanila ang salita ng Diyos, sapagkat ang ilan ay nanlamig na sa pananampalataya. Ang ilan na ay tumalikod sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sa atin mga batid, don't despise the profitability of the Word of God. Ano ba yung profitability of the Word of God? 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya yung profitability ng salita ng Diyos ay upang tayo po ay matuto sa mga aral, matuto sa mga doktrina. Mahalaga po ang doktrina. Ano po ang halaga ng doktrina? Yung pag-aaral ng doktrina. Ang halaga ng doktrina ay that we do not blaspheme the name of the Lord our God. Anong halaga ng kasulatan, ng badal ng kasulatan? Anong profitability ng salita ng Diyos? For reproof. Sabi ng salita ng Diyos, sa pagsansala, for correction, sa pagsaway. Ang plumb line o plumb bob
o patitis, mga kapatid, ay ginagamit for correction. Wala akong nakitang itinayo na poste na hindi ginamitan po ng plumb o ng patitis. Ganon din sa buhay po natin, dapat araw-araw gamitan po tayo ng salita ng Diyos, ng plumb line ng salita ng Diyos, upang yung buhay po natin ay always connected to the Word of God. Anong purpose ng salita ng Diyos? That the men of God may be perfect. Upang ang tao ng Diyos ay maging sagdal. Upang tayo ay maging malakas. Upang tayo ay maging matatag. Hindi lamang yan upang tayo ay maging mabunga sa pananampalataya. Kung tayo ay mabunga, mga kapatid, sa pananampalataya, sabi po ng Biblia, tayo ay prosperous and we shall have our good success. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians chapter 2, verse 7, anong sabi ni Paul sa Colossians chapter 2, verse 7? Rooted and built up in Him, na nangakugat at nangatayo sa kanila at matibay sa inyong pananampalataya, and establish the faith. Kaya makita po natin yung halaga, makita po natin yung profitability of the Word of God. It is used to become stable in the faith. It is used to establish in the faith. It is used to be strong in the faith. It is used to be secured in the faith. As we have been taught. Gaya ng pagkaturo sa inyo. Sinong nagturo? Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to my heart, that they may feed you with knowledge and understanding. Kaya nga mahalaga sa atin ang mga nagtuturo, yung ating mga pastor, mga kapatid. Ang mga pastor, under shepherd po yan. Ang ating great shepherd ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, kasama sa loob ng iglesia, ay dapat po tayong maging matibay, dapat po tayong maging matatag. Hindi lamang po yan, sabi ng salita ng Diyos, naniniwala po ako na yung binabanggit dito na they despise the law of the Lord. If you despise the law of the Lord, you will lose. Pagkikita po natin, they also despise the purity of the Word of God. They despise the profitability of the Word of God. And they despise the promise of the Word of God. Sa bawat mga mananampalataya, napakaraming pangako ng salita ng Diyos na pwede po nating panghawakan sa araw-araw na pamumuhay po natin. Kaya nga sabi ng John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. And that is the promise of the Word of God. Nakakalungkot ang bayan ng Judah, they despise the promise of the Word. Bakit? Mayaman na sila eh. Bakit? Marami na silang pera eh. Magaganda na kanilang mga bahay. Marami na silang mga vineyard. Marami na silang mga sheep. They are all prosperous sa kanilang mga buhay, mga batid. Kaya they despise the promise of the Word of God. Alam nyo, dito magsisimula ang downfall po natin kung i-despise po natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Maniwala man kayo o hindi, ang downfall ng isang mananampalataya is to despise the Word of God. Tingnan po ang 1 Kings chapter 8, verse 56. 1 Kings 8:56. They despise the promise of the Word of God. Anong sabi roon? Blessed be the Lord that had given rest unto His people Israel according to all the promise, according to all that He promised, there hath not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses.
tandaan po natin na walang nagkulang sa isang salita sa lahat niyang mabuting pangako. Doon sa mabuting pangako ng Diyos, mga kapatid, wala pong nag-fail po doon kahit isa. Hindi lamang po yan, makikita po natin yung promise of provision. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pangalawa, nating makita ngayong gabi. Amos chapter 2 verse 4. Anong sabi roon? Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah and for 4, I will not turn away the punishment thereof. Ito yung unang nakita natin, they despise the law of the Lord. They are not aligned to the word of God. Number 2, and have not kept His commandments. They are not aligned to the will of God. Ang tanong ngayong gabi, are you still aligned to the will of God? Ikaw pa ba ay konektado pa rin ba doon sa kalooban ng Diyos? Wala na sila sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sabi ng verse 4, they have not kept His commandments. Wala na hong value sa kanila ang mga utos ng Panginoon, ang kautusan ng Diyos. Amos chapter 2 verse 8, and they lay themselves down upon clothes, laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their God. Alam nyo mga kapatid, nung wala pong halaga na sa kanila yung kautusan ng Diyos, wala nang halaga sa kanila yung kalooban ng Diyos, yung will ng Panginoon, sila po ay nagsibalik na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Napakalungkot. Alam nyo mga kapatid, yung kalooban ng Diyos, Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. They are chosen nation of God. They are chosen people of God. Pero anong nangyari? Hindi ho sila naging maingat sa kanilang lakad sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit nawala po sila sa linya ng paglilingkod. Nawala na po sila sa hulog. Ibig sabihin, kung wala ka sa hulog, ang iba, kung wala ka sa hulog, ikaw ay nahulog. Wala ka nga sa hulog eh. Ganun ang buhay. Kung wala sa kalooban ng Diyos, hulog ka talaga. Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. According as He had chosen us in Him, before the foundation of the world, hindi baga yung kabutihan ng Diyos ay makita po natin na before the foundation of the world, we are already chosen, that we should be holy and without blame before Him in love, upang tayo'y maging mga banal at walang duwing sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y tinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, according to the good pleasure of His will. Kaya makikita po natin mga kapatid, yung kalooban ng Diyos, God's will is precious. Bakit? Sapagkat kasama po tayo sa nahirang. Kaya ang hamon pa sa atin mga kapatid ay maglingkod po tayo na mayroong kabanalan na walang dungis sa harapan niya na mayroong pag-ibig. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Verse 9, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, we have purpose in Himself. Tingnan niyo po yung kalooban ng salita ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. We are made known unto us the mystery of His will, sabi po ng Biblia. According to His good pleasure, we have purpose in Himself. Ito po ay sariling pagpapasya ng Diyos na kasama po tayo
bilang kanyang mga hinirang. Kaya yung kalooban ng Diyos ay napaka-precious, mga kapatid. Kaya hindi natin dapat bitawan yung ating paglilingkod. They have not kept His commandments. They have despised His commandments, sabi ng Biblia. Kaya dito makita po natin sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service, and being not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and perfect and acceptable and perfect will of God. God's will is precious, mga kapatid. Kaya hindi po tayo dapat na mawalan ng lakas sa paglilingkod. Are you aligned to the will of God? Nananalangin pa ba tayo? Isa po yan sa kalooban ng salita ng Diyos. Na kalooban ng Panginoon na tayo po ay mananalangin. Sapagkat isa po yan sa inutos ng Panginoon sa atin, ng bawat isa po sa atin ay magpapalanginan. 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing, mga kapatid. Sa Tagalog, kahit wala sisising, manalangin ka. Kaya yung buhay panalangin, maraming pangako yan. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and I will shew thee great things, mighty things which thou knowest not. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find, and knock and it shall be open unto you. Are you still aligned to the will of God? The province of Judah despise the commandments of God. They have not kept His commandments. Pinabayaan nila ang halaga ng kalooban ng Diyos. Sa buhay natin araw-araw, dapat hindi po natin pabayaan yung halaga ng kalooban ng Diyos. Yung tayo magbasa ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Mga kapatid, huwag po nating kaligtaan ang mga bagay na yan sapagkat mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na siya po ay nananalangin. God's will is precious, God's will is pleasant. Alam nyo, ang kalooban ng Diyos ay maligaya, merong joy, merong kagalakan. As we grow, mga kapatid, His demands on our life change. Yung buhay natin dapat araw-araw po yan. Nagtra-transform, sabi ng Romans chapter 12. Yung conversion dapat araw-araw, degree by degree. Sabi po ng Biblia, transform pala. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable will of God. The will of God is perfect. Tandaan po natin, yung kalooban ng Diyos ay perfect po yan. Nothing we could add to God's plan would improve it. Hindi ho natin pwedeng i-improve ang kalooban ng Diyos. Sabagat yung kalooban ng Diyos ay napaka-perfect. Walang labis, wala pong kulang. Pangatlo nating makita ngayong gabi, ito po yung masakit. Their priest became an idolatrous. Yung mga manggagawa doon sa tabernacle, iniwan din po nila ang paglilingkod sa Diyos. Katulad po ni Amaziah. Doon sa Amos chapter 7 verse 10 to 12. Then Amaziah, the priest of Bethel, ang ibig sabihin ng Bethel, Beth means house, El means God, house of God. Ang ibig sabihin ng Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos had conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. Dumating, mga kapatid, yung panahon na hindi na kaya pong i-bear yung salita ng Diyos
sa panahon ni Amos. Hindi na kayang i-endure. Maging yung mga mga paring sasordeto na namamahala noon sa kapanahonan ni Haring Jeroboam sa Northern Kingdom, mabatid, hindi ho nila kayang parang makatina. Mabigat sa kanila ang salita ng Diyos. Pero sabi ni Amos, kay Amaziah, doon sa kanilang pari, sa pagkaparing saserdote, verse 11, for thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword. Pinakita na ng Diyos kay Amos yung paraan ng kamatayan ni King Jeroboam. He shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, O ikaw na tagakita, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread and prophesy there. Pinalayas po siya sa Northern Kingdom. Pumunta ka na lang kaya sa Judah. Doon ka na lang mag-prophesy. Doon ka na lang mangangaral. Hindi namin kaya yung mga sinasabi mo. Minsan ganyan ang mga ngaral. Hindi kayang i-bear. Hindi kayang i-endure yung sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yung iba ay masaktan. Nung nasaktan, umalis. Di wow. Alam niyo mga kapatid, yung salita ng Diyos, masakit po yan. Pero nagbibigay din po ng kagalakan. Sapagkat masakit, sapagkat itinutuwid yung kamalian sa buhay po natin. Sapagkat napakahalaga ng plumb line na ito. A plumb line in the midst of my people, sabi po ng Biblia. Ginagamit po yung plumb line para ituwid. Para gusto ng Diyos na sila ay mamuhay sa katuwiran, mamuhay sa kabanalan. Sapagkat yung kalooban ng Diyos ay God wanted them to align to the Word of God, to the will of God. Pangatlo, they wanted to be aligned to the work of God. Yung gawain ng Diyos, huwag pong pabayaan. Hebrews 10:25, anong sabi po ng Biblia? Hebrews chapter 10, verse 25. Anong sabi po? For not forsaking the assemblings of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Are you still aligned to the work of God? Tingnan niyo po yung panahon ng mga hari, 2 Kings chapter 23, verse 5. 2 Kings 23, verse 5. Anong sabi roon? And he put down the idolatrous priests. Yung kanilang mga paring saserdote ay sila po ay naging idolatrous. Mga sumasamba na sa Diyos-Diyosan, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah. They burn incense in the highest places. Alam niyo kung ano yung high places na tinatawag dito? Yung Valley of the Son of Hinnom, the Valley of Jehoshaphat, Valley of the Son of Hinnom, doon sa southern Jerusalem, southern part ng Jerusalem, which is called Golgotha or the place of skull. Yan po yung lugar na yan. Yung high places na yan. In the cities of Judah and in the places round about Jerusalem, them also that burn incense unto Baal, to the sun. Merong Baal worship, sun worship, moon worship, planet worship, and to all the hosts of heaven. Their priests became an idolatrous. Kaya maraming mga pastor, they are not aligned to the work of God dahil minsan yung kanilang paglilingkod ay nabibili na. Dahil nga po, wala na pong pera, walang support sa Primitive Baptist. Alam nyo mga kapatid, hindi ho natin dapat binebenta yung ating pananampalataya. Ang masakit lang, napakarami. Yung sinasabi noon na may mga kapatiran galing ng ibang bansa, pinangaral ng katotohanan, naglagay ng karatula ng Primitive Baptist,
Nung wala ng suporta, binaliktad yung karatula. Alam niyo mga kapatid, ang tawag dyan, hireling. Sinabi na po ng Panginoon yan. Marami mga pastor, they are idolatrous because of money. Because of support. Hindi ko masama ang support. Pero kung yan na lamang pong nagiging practice ng marami na magkaroon ng support, mga kapatid, and that will become an idolatry. Kaya nga may warning ang Panginoon sa John chapter 10 verse 12 and 13, but he that is hireling and not the shepherd whose own the sheep are not, sabi ng Biblia, sit the wolf coming and leaveth the sheep and fleet, the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng kanilang lobo at pinapangangalat. So ibig sabihin mga kapatid, ang concern lang po nila ay yung kanilang tiyan. Because they are hireling. Ang concern lang po nila ay yung kanilang support. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Romans chapter 16 verse 18. Anong sabi roon? Romans 16 verse 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. Nakakalungkot man sabihin mga kapatid ay marami na po ang nagiging ganito. They are not already aligned to the work of God. Mga kapatid, are you still aligned to the work of God? They became an hireling. Verse 13, John 10:13. The hireling fled because he is an hireling and careth not for the sheep. Sa atin bilang mananampalataya sa gawain ng Panginoon, ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa gawain? Sabi ng Galatians 6:2, mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gaya ang kautusan ni Kristo. Bear ye once another's burden. Yan po dapat yung goal po natin, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God, for ye are God's husbandry, ye are God's building. We are laborers together with God. Sabi po ng Biblia, we are co-laborers and co-workers in the ministry. Kaya si Pablo, nagbabanggit po siya ng mga kapatiran na naging tapat sa gawain ng Panginoon sa Philippians 4:3. And I entreat thee also through yoke fellow. Pinapamanit ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong. Salamat po dun sa mga tumutulong. Hindi man humihingi pero tumutulong. Hindi man po humihingi pero nagbibigay. May mga kasama na ganyan sa gawain. Nakikita nila yung halaga ng gawain ng Diyos. Nakikita nila yung halaga ng gawain ng Panginoon. Kaya sila nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. They are true yoke fellow. Help those women, sabi ni Paul, which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Pero hindi lahat, mga kapatid, naman sa gawain ng Diyos ay tapat. Meron din naman binabanggit sa 2 Timothy chapter 4 verse 10 and 11. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 10 and 11, for Demas hath forsaken me,
having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Hindi ho nawawala ang karakter ni Demas. Di masyadong nag-a-attend. Di masyadong nananalangin. Di masyadong nagbibigay. Lubog-lutang, mga kapatid. Are you still aligned in the work of God? Huwag naman ang gusto ko nating favorite character ay Demas. Sapagkat napaka-demasyado na yung buhay na ganyan na wala man lang kabunga-bunga sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Kaya bilang ating pagtatapos, sabi ni Pablo sa mga pastors, sa mga elders, sa Acts chapter 20, 28 to 30, are you still aligned to the work of God? Are you still aligned to the work of God? Take heed therefore unto yourselves, ingatan ninyo yung sarili, and to all the flock at ang buong kawan, over thee which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Upang pakainin nyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya nga, mga kapatid, isa po ito sa trabaho natin sa Panginoon na pakainin ang buong kawan ng Panginoong Diyos na tayo'y tinawag na mga obispo, overseer, tagapamahala, katiwala to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Sabi ni Pablo, aking talastas, sa pagalis ko ay magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga papatawad sa kawan. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ating siyasatin yung ating buhay. Narito po yung plumb line ng salita ng Diyos. Narito po yung sabi po ng Biblia, a plumb line in the midst of my people. Ang unang tanong, are you still aligned with the Word of God ngayong gabi? Number 2, are you still aligned to the will of God ngayong gabi? Because you cannot find the will of God outside from the Word of God. Ulitin ko, you cannot find the will of God outside from the Word of God. Pangatlo na makikita po natin, are you still aligned to the work of God? Nag-attend ka ba tuwing prayer meeting? Tuwing pagsamba? Tayo pa rin po ba ay nananalangin? Tayo po ba ay nag-attend sa panahon ng linggo, mga kapatid? Wala na ho tayong rason na hindi makapag-attend sapagkat meron tayong face-to-face, meron na pong online services. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, are you still aligned to the work of God? A plumb line of the Word of God. Magandang gabi po, pagpalain po tayo. Brother Romel.